Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Alright mga kababayan, so gawan po natin ng reaction video and also magbigay po tayo ng personal opinion natin dito nga po sa naging pahayag po ng Iglesia ni Cristo. So ito po ay official na pahayag mula sa kanilang tagapagsalita, no? Na hindi po sang-ayon ang ginagawa po ng ating gobyerno ngayon dito po sa ating bansa kung saan nagkakaroon nga po ng injustice, no, dito po sa pagbibigay ng hustisya pero selective naman, no. At ito nga po mga kababayan yung matagal ko nang sinasabi sa inyo sa tuwing tayo po ay nagkakaroon po ng reaction video, no, patungkol nga po dito sa nangyaring nakawan sa Kaban ng Bayan. At ito pong nangyari nga po especially sa flood control na talagang hinihingi ng taong bayan yung tunay na kasagutan kung saan napunta at sino talaga yung mga tunay na sangkot dito nga po sa malawakang pagkamkam sa Kaban ng Bayan, no. At hindi din natin maiaalis talaga mga kababayan na itong mga kapatid nating Iglesia ni Cristo ay matagal nang nananawagan. Actually, 2 beses silang nagkaroon ng malawakang pagtitipon at upang iparinig nila yung kanilang boses, no, sa mga opisyal ng ating gobyerno na sila ay naghihintay din ng accountability, transparency at justice, no. Actually, naman to peace rally naman yung nangyari talaga na yan mga Marikix. At talagang
iba lang talaga yung kinalabasan, 'no, at patuloy pa rin talagang pinagtatakpan kung sino yung mga nasa likod, 'no, ng di umano'y pagnanakaw dito sa kaban ng bayan. At ayan po ay dapat talagang mapanagot at sila po talaga ay magbayad, 'no, sa kanilang mga nagawang pagkakamali. Sa kabilang banda, mga kababayan, nakakalungkot lang dahil yung mga taong nagsasalita, 'no, at tumatayo, tumitindig para sa atin upang sana'y pangunahan yung investigasyon dito, ay siya pa yung kinasuhan at kakasuhan, 'no, ng eto nga po si Senator Dante Marcoleta, na ngayon ay opisyal nating narinig mula sa Iglesia ni Cristo na talaga, 'no, sinusuportahan talaga nila yung advokasya ni Senator Dante Marcoleta sa pag-expose, 'no, dito po sa mga mastermind sa likod ng pagnanakaw po sa kaban ng bayan. At alam ko na kahit na tahimik ang iglesia sa mga nagdaang araw, ito ay syempre nag-uusap-usap na din yung mga yan kung ano yung aksyon na dapat nilang gawin. At ito na nga yung panahon, mga kababayan, na nagbigay na sila ng opisyal na pahayag patungkol nga po dito sa mga pressure nun na nararanasan po ng ating bansa and also ng ating butihing senador na si Senator Dante Marcoleta. Kasi nga po, 'di ba, anytime sabi ni Senator Marcoleta na pwede siyang damputin at ipakulong. At nananawagan nga siya sa taong bayan na magtiwala, 'no, at mapagtatagumpayan din natin ang katotohanan. So narinig nyo ang tagapagsalita, mga kababayan, ng Iglesia ni Cristo, na sila ay hindi pabor, 'no, sa ginagawa ng ating gobyerno, at sila ay talagang nakikinig, nagmamasid lamang. At ito yung ayaw nating mangyari, mga kababayan, na talagang magkaroon na naman ng isang malaking pagtitipon ang Iglesia ni Cristo. At siguro by this time, 'no, sa sobrang galit na ng Pilipino, hindi lang Iglesia ni Cristo yung pupunta diyan sa kanilang pagtitipon, 'no. Baka sumama na at umanib na yung iba't ibang mga religious group or mga supporters, 'no, ni Senator Dante Marcoleta. Kasi ang dami niya, even mga Muslim, even mga Katoliko. Maraming supporters si Senator Dante Marcoleta, at siya yung nakita natin since from the start talaga na very consistent talaga, 'no, sa pagbukas o pag-uumpisa ng pagdinig o iimbestiga dito po sa maanumalyang paggamit po ng flood control, 'no. At kahit na siya ay nawala bilang chairman ng Blue Ribbon Committee nung una, 'no, nung unang pagkakatalaga sa kanya, then eventually nawala, napalitan, napunta kay Ping Lacson. Then ngayon na nagkaroon sila ng pagkakataon na mabuksan ulit itong Blue Ribbon Committee, ay talagang mas lalong lumalim, 'no, yung kaisipan ng mamamayang Pilipino na talagang marami yung sangkot dito sa maanumalyang paggamit po sa pera ng kaban ng bayan, 'no. At may mga napangalanan nga na ilang mga individual, at talagang nakakagulat, 'no, itong mga to. Kaya pala ang dami talagang gustong harangin itong investigasyon na to, dahil marami talagang masasagasaan kapag nagkataon na tuloy-tuloy itong mabuksan at mailantad sa publiko. So lahat ginagawa nila upang mapagtakpan yan, at nakikita naman natin, 'no, kasi mulat naman ang mga Pilipino. At kung makikita nyo sa social media yung mga reactions, 'no, yung mga reaction at saka mga comments doon, talagang makikita mo na galit at dismayado yung mamamayang Pilipino. How much more, 'no, kung itong gagawin nila kay Senator Marcoleta na pagdampot o pagkulong, tiyak na to siguro, 'no. Sa akin lang, parang marami talagang magagalit dito, at lalo na nagpahayag na ang Iglesia ni Cristo, 'no, na sila ay nasa likod ni Senator Dante Marcoleta. Talagang hindi ko alam kung ano yung susunod na mga mangyayari dito. Pero one thing for sure ay hindi titigil itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo upang manawagan ng accountability, transparency, accountability sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, 'no. So nakakalungkot lang, mga kababayan, na humantong na sa ganito kalaking
kaguluhan sa ating bansa, no? At tila pilit na ibinabaon itong malaking issue na 'to, no, sa kasaysayan na talagang kawawa. Kung sakaling hindi natin 'to mapagtagumpayan ay kawawa talaga yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino and also yung mga susunod pang henerasyon, no? Dahil sa laki ng nawala sa ating kaban at hindi dapat ito tino-tolerate, mga kababayan, no? Dapat talaga alamin kung ano yung pinagmulan, sino talaga yung mga tunay na sangkot at sila yung mapanagot. Hindi yung mga taong gustong magsalita at makatulong upang nang sa ganun ay sila ay alam mo yun, mawala sa landas, no? Kumbaga parang mabura sila dito sa eksena na 'to at tuluyan ng maibaon sa limot itong nangyaring pagnanakaw dito sa ating bansa. So again, mga kababayan, no, napapansin ko lang talaga dito sa Iglesia ni Cristo, talagang sila ay may tunay na iisa yung kanilang damdamin, iisa yung kanilang pagpapasya, no, at talagang iisa lang yung kanilang layunin, no, yung doon ako humahanga yung kapag kami mga ganito silang pagsasalo-salo, pagtitipon, halos lahat talaga, no, nakikipag-coordinate even though sila ay mga busy, even though sila ay sobrang abala sa kanilang mga kanya-kanyang pamumuhay, sila ay naglalaan talaga ng panahon, no, para sa kanilang mga kapatiran. So ato mga kababayan, anong comment nyo dito, no? Kung sakaling si Senator Dante Marcoleta ay tuluyang ipakulong dahil dito sa kanyang kaso, no, na isinampa sa kanya yung plunder, ito ay non-bailable, mga kababayan, no? At kung sakaling siya ay makulong, no, ito ay syempre mahihirapan tayo, no, na mawawalan tayo ng isang tao na talagang dedicated at gagawin ang lahat, no, para mailabas ang katotohanan. So again, mga kababayan, panoorin niyo po yung kabuoang naging talakayan o pahayag ng Iglesia ni Cristo dito po sa Net25, no, upang nasa ganun ay mabigyan kayo ng buong konteksto kung bakit nagkaroon ng ganitong pagpapahayag yung ating kapatid na Iglesia ni Cristo. So again, maraming salamat at abangan nyo po yung mga susunod pang mga updates, no, at opisyal na pahayag po ng Iglesia ni Cristo.